Gala muna. Anong oras na? 5:19 AM. Today is September 22, 2025. So, tamang labas muna, tamang gala. Welcome to Campistrano. Ito ang biyahe ng buhay. Kasama ng aking pamilya, walang plano, walang paghahanda. Tamang biyahe lang. Papunta sa kung saan kami dadalhin ng pagkakataon. Tara, samahan nyo kami. Biyahe tayo. Ito ang unang biyahe namin papuntang Calatagan, Batangas. First time ko din mag-drive papunta dito. Kaya talaga namang medyo kabado tayo sa ating biyahe. Sa araw din na ito, magbabaka sakali lang kaming gaganda ang panahon dahil meron talagang parating na bagyo. Ginagahan namin ang alis para maiwasan ng tanghaliin sa daan at para na din mas ma-enjoy namin ang maghapong biyahe. Dahil sa biyahe namin na ito, talagang balikan lang kami. Dasma to Calatagan at pabalik ng Dasma. Ang biyahe nga pala namin ito ay wala talaga sa budget. As in, biglaan lang. Alam naman natin, mas natutuloy ang biyahe kapag wala sa plano. Nagbaon na lang kami ng ulam at kanin para pagdating namin sa kung saan man ay mayroon na kaming kakainin at makabawas na din talaga sa paggastos. Actually, meron akong gustong puntahan na lugar dito sa Calatagan. Napanood ko lang din sa isang video ng vlogger na si So Be It. Talagang na-enjoy ko ang panoorin ang kanyang video, kaya naman talagang naisip ko na one day gusto ko din puntahan ang lugar na ito. Ayun na nga, madaling araw pa lang talagang nagbiyahe na kami. Habang bumabiyahe nga kami ay sige din ang pagpatak ng ulan. Talagang nagbabadya ang masamang panahon. Pero naisip ko, kadalasan kahit merong parating na bagyo, minsan nagiging maaraw pa rin. Kahit na merong weather forecast ang Pag-asa, minsan nagiging maganda pa rin ang panahon. Alam natin yan. Kaya sa isip ko, nung araw na ito, maaga pa naman para sumuko. Mahaba pa ang biyahe. Maaring sa aming biyahe ay biglang gaganda ang panahon. Kaya naman tinuloy lang namin ang aming biyahe. Umaasa na gaganda ang panahon. Pero sa totoo lang, naisip ko na ding wag na lang kayang tumuloy. Parang hindi sang-ayon ang panahon sa aming lakad. Pero 'di ba sa buhay ganun din. Marami tayong mga gustong gawin, marami tayong mga plano. Pero kadalasan kahit gaano kaganda ang ating mga plano, kahit gaano kadetalye ang mga gusto nating mangyari, dumarating pa rin talaga ang mga oras na hindi sumasang-ayon sa atin ang pagkakataon. How much more kung ang biyahe natin ay wala talagang kaplano-plano. Nakakatuwa lang isipin na ginagawa namin ang bagay na ito. Dahil sa totoo lang, wala naman sa personalidad namin ang magbiyahe ng malayo at pumunta sa isang lugar na walang paghahanda o plano. Lalo na para sa akin. Dahil kahit matagal na akong nagmamaneho, andun pa rin yung kaba na pagpunta sa lugar na hindi ako familiar. Ewan ko kung merong makaka-relate sa akin, pero kahit na merong kaba, sabi ko sa sarili ko, kung hindi ko ito susubukan, kung hindi ko ito gagawin ngayon, kailan pa? Dahil habang tumatakbo ang mga araw, mga oras at mga panahon, unti-unti na tayong tumatanda. And later on, baka hindi na natin magawa ang mga bagay na ganito. Sa puntong ito, mga past 6 na yan ng umaga, pero talagang hindi pa rin sumisilip si Haring Araw. Patuloy pa rin ang pagdilim ng ulap.
medyo malayo na nga ang aming nabiyahe at hindi pa rin kami sumusuko na maya-maya ay gaganda din ang panahon. Ibang klase talaga tong lakad namin na ito. Pilit namin ginagawa ang mga bagay na malayo sa nakasanayan namin. Kadalasan kasi sa bahay lang kami. Kung lalabas man para mamasyal, pupunta lang sa mall. Dahil doon mas komportable, malamig, at maraming pwedeng gawin at paglibangan. Pero sa mga ganitong lakad, sa mga ganitong biyahe, wala ka talagang ibang gagawin kundi maupo, maghintay, at pagmasdan ng magagandang tanawin sa labas. At yun naman talaga din ang dahilan kung bakit gusto kong ituloy ito. Dahil sa totoo lang, nakakasawa din naman ang pamumuhay sa syudad. Minsan, nakakapagod na din ang paulit-ulit na pangyayari. Na minsan talagang kailangan mo umalis sa comfort zone mo para makita mo at malaman mo na mayroon palang mas magandang bagay bukod sa mga nakasanayan natin. Mas nabibigyan natin ang sarili natin para mag-recharge, makapag-relax at ma-appreciate ang ibang mga bagay. Kasi kung hindi natin ito gagawin, mababaon lang tayo sa dami ng stress natin sa buhay. Maganda yung paminsan-minsan ay maka-experience naman tayo ng ibang mga bagay, hindi yung puro na lang sa social media lang nauubos ang ating oras. Hindi din talaga maganda para sa ating mental health. Ang palagi na lang nasa loob ng bahay at wala tayong nagiging outlet. Diyan nagsisimula ang depression, anxiety, at stress sa ating buhay. Ang lawak ng mundo. Marami pa tayong maaaring madiscover, marami pa tayong maaaring gawin sa ating buhay. Huwag nating ikulong ang sarili natin sa apat na sulok ng ating mga tahanan. Lumabas ka, mag-explore ka, i-enjoy mo ang magagandang creation ng Panginoon. She writes down cities on her wrist and dreams she'll never keep. I sip my coffee, miss my cue, still anchored by my fear. But time rolls on like open roads, and soon she won't be here. Oh, traveler, you carry the sun in your stride, leaving behind what I hold inside. If I don't ask you. Sa pagkakataon na ito, medyo ginaganahan na ako at talagang mas na-excite dahil lumiliwanag na ang panahon, gumaganda na ang paligid at talaga namang ang sarap makalanghap ng sariwang hangin. Some quiet mountain ridge, I'll see you turn and I'll be brave. Dito nga ay hindi na namin napigilan na bumaba muna at i-appreciate ang paligid. Sa totoo lang, ito yung lugar na gustong gusto ko. Malayo sa polusyon, malayo sa traffic, malayo sa magulong paligid ng syudad. Sa mga ganitong lugar ko talaga pangarap tumira eh. Naaalala ko nung bata pa ako. Nakatira kami sa Cruz Naligas sa Quezon City. At talaga namang ganito ang bubungad sa'yo pag gising mo sa umaga. Sa ganitong lugar din kami madalas maglaro ng mga kababata ko. Kaya talaga namang hinahanap-hanap ko ang ganitong paligid, ganitong lugar. Dahil parang ibang therapy ang binibigay nito para sa akin. Antok ka ba? Antok si mommy. Antok si mommy. Hi. Hi. Ginagawa ko. Antok ka ba? Ha? Ano ka sa gising? Ha? 4? Ba't ang aga? Gising na. Ba't ka gising natin? Ha? Ano ba ito? Hindi mo alam. Hindi na sabi. Hindi ba sabi?
Dito ay huminto muna kami para bumili ng aming almusal. At nakakita na kami ng burger machine. Aba, gulat talaga ako at merong ganito dito. Sobrang bihira na kasi makakita ng mga ganitong burger machine. Sa mga ka-age ko dyan, for sure, alam na alam nyo ito bago pa sumikat ang mga Angel's Burger, Minute Burger at iba pang mga burger shop dyan. Itong burger machine talaga ang naging puntahan namin kapag gusto naming makatikim ng masarap na burgers. Solid at talagang ganun pa rin ang quality niya hanggang ngayon. Sakto, merong malapit na deli store dito. Kaya sinamantala na din namin para makabili ng konting chichirya. Para talagang habang nagre-relax kami ay merong makakain. Kaya ito, pili muna tayo ng mga pwedeng bilhin. Hello. Hi. Ano ka? Tamang almusal, breakfast. Ano yan? Burger machine. Dito na kami sa ano tawag dito? Sa Arc ng Kalatagan. Let's go. Welcome to Kalatagan. Para sa Coco? Uy, pani. Galing na ito. At matapos nga ang aming naging stopover, kumain at huminga ng kaunti dahil sa mahabang biyahe. Eto na ulit kami, biyahe na ulit tayo para maraming magawa sa araw na ito. Kaya samahan niyo muna kami at pagmasdan ng magagandang tanawin dito sa Kalatagan. Nakikita niyo ba yung mga puno na yan? Marami niyan dito sa Kalatagan. Maraming nagsasabing ito daw ay isang uri ng rubber tree. At sa aking research, ito daw ay tinatawag na balibaguhan tree o isang uri ng puno ng balete. Dito ay pinangangalagaan at iniingatan ng mga lokal dito sa Kalatagan ang mga ganitong klase ng puno. Hello. Stopover muna saglit. Nandito na tayo sa saan na ba to? Bayan na to, bayan ng Kalatagan. Bili lang ng gamot para safe mamaya ang ating pasyente. Nasakit ko ng ulo. We are just 24 minutes, mga 24 minutes away doon sa atin pong pupuntahan. See you mamaya. Sun is shining all day, sand between my toes, waves crashing on the bay, feel that warm breeze blow.
No worries on my mind, just leave stress behind. Palm trees in the line, find that peace I find. Vacation time, I'm feeling so fine. Living in the moment, sipping on sunshine. Music in the air, laughter everywhere. Dancing without a care, soaking up the flare. Midnight bonfire light, stars are shining bright. Everything feels right in this paradise night. Vacation time, I'm feeling so fine. Living in the moment, sipping on sunshine. At dito ay dumating na nga kami sa una naming destinasyon at talagang excited ako na makita ang lugar na ito. Midnight bonfire light, stars are shining bright. Everything feels right in this paradise night. Vacation time, I'm feeling so fine. Living in the moment, sipping on sunshine. Pagpasok nyo nga sa daan na ito ay mararating nyo na ang tinatawag nilang Cape Santiago. Sarado. Ha? Nakakita na ako ng lighthouse. Hindi ko nga nang sa makikita kung paano siya nagagat sa gabi. Nakarating kami ng Cape Santiago mga around 8:30 na ng umaga. At base sa page ng municipality ng Calatagan, ito daw ay nag-o-open ng mga 9 AM. At dito, nag-decide muna kami na magpahinga na muna at mag-antay-antay dahil napaaga talaga kami ng dating. Ito nga pala ang Cape Santiago Lighthouse o dati nang tinawag na Faro de Cabo Santiago ay isa sa pinakamatandang lighthouse dito sa Pilipinas at hanggang ngayon ay ginagamit pa rin ito upang maging gabay sa mga barkong papasok ng Manila Bay. Ito ay ginawa sa panahon pa ng mga Espanyol, mga taong 1846 to 1896 at nakaranas ng mga hagupit ng World War II. Ito nga pala ay open sa public, pwedeng mag-picture-picture at pwedeng magpahinga. Magbabayad ka nga lang ng 50 pesos para sa environmental fee nila. Pero sigurado namang sulit. Dapat binigyan mo yung daddy mo papasok doon. Eh na, mamasok na nga. Tapos? Sayang nga lang talaga at sarado itong Cape Santiago Lighthouse ngayong araw dahil nga sa parating na bagyo. Kaya tamang kulitan muna dito saglit and we have decided na lipat na muna tayo ng ibang destinasyon. Nagbasa ka pa doon ng tubig, man. Dito ay nagpunta na nga kami sa isa pang tourist spot dito sa Calatagan at ito ang tinatawag na Calatagan Boardwalk.
Ang Kalatagan Boardwalk was recently open, probably around 2 years ago, dito sa Barangay Bagong Silang, Kalatagan, Batangas. Nasa halos 200 meters ang lalakarin mo mula sa dalampasigan at ma-enjoy mo na ang napakagandang view ng dagat ng Kalatagan. Go! Kalatagan Boardwalk. Medyo malayo ang kakarin. Dahil sarado pa ang Cape Santiago. Sarado pa ang Cape Santiago. So, dito muna tayo sa Kalatagan Boardwalk. Medyo malayo ang kakarin. Dito ay sinalubong na nga kami ng malakas na hampas ng hangin mula sa dagat na may kasamang ulan. Dahil ito na pala ang kudyat ng parating na malakas na bagyo. Bagyong Nando. Lakas. Ito na ang Bagyong Nando. Kalatagan Boardwalk. Inabuta kami ng bagya. Wala. Uwi. Sobrang lakas ng ulan. Basang-basa. Basang-basa kami. O, Anika. Balawa mo yan dito. Balawa mo dun. Magpalit ka na muna. Ayos
Gala. Epic fail. Ayan. Kain. Wala nang Kalatagan boardwalk. Binagyo. Epic fail. Tambay muna dahil bumabagyo. Wala. Epic fail ang aming gala. Kape-kape muna. At dahil hindi nga natuloy ang ating mga plano sa araw na ito, tamang relax na muna dito sa isang coffee shop na natagpuan lang din namin sa bayan ng Kalatagan. Nagpalipas at nagpahinga na muna kami habang tuloy-tuloy ang pagbuhos ng malakas na ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin. Matapos nga kaming magkape at magmerienda, nag-decide na lang din kami na umuwi na muna para hindi na din abutan ng mas malakas na bugso ng bagyo. At habang nasa biyahe nga kami ay walang humpay ang paglakas ng ulan at malakas na hangin na umabot na sa puntong wala na ako halos makita sa daan. Pero sa kabila ng lahat ng aming naranasan ay salamat pa rin kay Lord dahil hindi man naging maganda ang aming mga plano ay iningatan niya pa rin kami sa aming biyahe. Habang malakas ang bagyo, tayo muna ay take out ng Romy. Yo. Zero visibility. Kaya samahan nyo kami muli sa aming next adventure. Dito lang yan sa Camp Estrano. God bless.